Buod ng Florante at Laura, Aralin 11, ang tagapagligtas, saknong 126 hanggang 135. Habang patuloy ang pananangis ni Florante, narinig ito ng isang morong naglalakbay sa gubat, si Aladin. Hindi niya na kayang baliwalain ang tinig ng matinding dalamhati, kaya't sinundan niya ito. Sa kanyang paglapit, nasaksihan ni Aladin ang kalunos-lunos na kalagayan ni Florante. Nakagapos, sugatan at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga leyon. Ang dalawang mababangis na leyon ay handa ng sakmalin ang kaawa-awang Florante. Ang tagpo ay malinaw na larawan ng tiyak na kamatayan na nakaamba kay Florante. Ipinakita ang lubos na paghihirap at takot ni Florante. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang luha ay hindi mapigil, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawawala. Bagamat pagod, gutom at sugatan rin, nagpasya si Aladin na kumilos. Hindi niya iniwasan ang panganib kahit pa magbuwis ito ng sarili niyang buhay. Buong tapang na hinarap ni Aladin ang dalawang leyon. Ipinamalas niya ang husay sa pakikipaglaban na inihalin tulad sa lakas at bilis ni Apollo. Sa huli, napabagsak ni Aladin ang mga leyon, nanaig ang kabayanihan laban sa panganib at napigil ang tiyak na kamatayan ni Florante. Agad na kinalag ni Aladin si Florante at inalagaan ang kanyang sugatan at lupaypay na katawan. Sa tulong ng isang itinuturing na kaaway, naligtas si Florante at nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa Aralin 11, naganap ang pinakamahalagang pagliko ng kapalaran ni Florante. Sa sandaling siya ay nakagapos, sugatan at tiyak ng haharap sa kamatayan, dumating si Aladin, isang moro na dating itinuturing na kaaway. Sa halip na umiwas, pinili ni Aladin na tumulong. Buong tapang niyang hinarap ang dalawang mababangis na leyon at iniligtas si Florante mula sa tiyak na kamatayan. Ipinapakita sa bahaging ito na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa lahi o relihiyon. Ang taong inaakalang kaaway ang siyang naging tagapagligtas. Sa mata ni Balagtas, ang tunay na kaaway ay hindi kapwa-tao, kundi ang kasamaan at kawalang katarungan. Pangkalahatang simbolismo. Una, Florante na nakagapos at sugatan, sagisag ng taong matuwid na walang kalayaan at api ng sistema. Pangalawa, dalawang leyon, simbolo ng sukdulang panganib at kamatayang dulot ng kasamaan, puwersang handang lumipol sa walang kalaban-laban. Pangatlo, Aladin bilang tagapagligtas, sagisag ng kabutihang nagmumula sa inaakalang kaaway, patunay na ang awa at malasakit ay walang kinikilalang lahi o relihiyon. Pang-apat, pagliligtas ni Aladin kay Florante, simbolo ng pagwawagi ng pagkatao at konsensya laban sa dahas at pagkakahati-hati. Ugnay sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng kolonyalismo, madalas hinahati ang tao bilang kaibigan at kaaway, batay sa lahi, relihiyon o pinagmulan. Sa pamamagitan ng katauhan ni Aladin, ipinakita ni Balagtas na hindi relihiyon o lahi ang batayan ng kabutihan. Ang araling ito ay tahimik na puna sa kolonyal na pagtingin na nagpapalaganap ng pagkakahati-hati upang mapanatili ang kapangyarihan. Ugnay sa kasalukuyang panahon. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong ang tulong ay nanggagaling sa hindi inaasahang tao. Ipinapakita ng araling ito na ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa kakayahang tumulong sa oras ng pangangailangan, kahit walang kapalit at kahit may pagkakaiba sa paniniwala o pinagmulan. Gintong aral, ang tunay na kabayanihan ay ang paglalagay ng buhay at kaligtasan ng kapwa higit sa sariling interes. Ang awa at malasakit ay mas makapangyarihan kaysa galit, takot at pagkakaiba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang nakarinig sa pananangis ni Florante sa gubat? Pangalawa, ano ang kalagayan ni Florante nang matagpuan siya ni Aladin? Pangatlo, anong panganib ang hinarap ni Aladin upang mailigtas si Florante?
Pang-apat, bakit masasabing tunay na bayani si Aladdin sa araling ito? At panlima, ano ang ipinahihiwatig ng pagliligtas ni Aladdin kay Florante?